Yun, no? Magandang araw sa lahat ng ating viewers ngayon. So, yung video na to, kakaiba to, no? Kasi pupunta tayo ngayon para i-check yung fuel subsidy or yung cash relief assistance na pinoprovide ng gobyerno. Ang pupuntahan natin is sa North Caloocan. Since doon tayo doon tayo pinapupunta ng LGU ng Caloocan. Doon daw yung bigayan ng relief assistance para sa mga delivery rider. So ako kasi Grab delivery rider ako, kaya ang schedule ng mga delivery rider ngayon is March 28, tama ba? March 26 pala. So ngayon yun. Tapos pinapupunta tayo ngayon sa Caloocan Sports Complex. So etong Caloocan Sports Complex na to, sa ano kasi ito, kabilang Caloocan sa North. Currently nasa South tayo. So kailangan pa natin magbiyahe ng 1 hour para makaano tayo, tawag dito, 1 hour para makapunta sa venue. Yung venue na yan medyo malayo, no? Dadaan tayo sa traffic, tsaka walang kasiguraduhan kung makakakuha tayo ngayon kasi wala yung name natin sa master list. Wala hindi lumabas yung pangalan natin, tsaka hindi tayo nag-iisa, no? Marami sa mga kasama natin sa tambayan ang hindi rin nakasama sa list, sa master list na sinasabi. Ang pinagtataka ko lang, may mga tropa tayo na mas matagal pero hindi sila naisama, no? Mas masipag bumiyahe. Since pandemic pa bumabiyahe na sila, hindi sila naisama. So may nakita tayong post na kahit daw wala sa master list, mayroon daw assistance table sa mga sa mga LGU na nandun daw yung mga natin. Assistance table sa LGU, pwede natin pagtanungan kung paano ba ang proseso nun, since legit naman na bumabiyahe tayo sa Grab. Yung pinaka source of income natin kasi is Grab eh. So apektado talaga tayo sa pagtaas ng gasolina. At saka, 'di ba? Sino bang hindi apektado sa pagtaas ng gasolina? Pag tumaas ang gasolina, 'di ba lahat naman apektado? Price tataas 'yan. Commodity ang gasolina eh. So unfair naman kung hindi tayo makakakuha. Kasi pera 'yun ng gobyerno. Pag pera ng gobyerno, pera din natin 'yan kasi nagbabayad tayo ng tax. So karapatan natin 'yan, no? May mga iba nga tayong nga lang tropa sa Grab na tinamad na pumunta kasi walang kasiguraduhan eh. Tulad ng gagawin ko ngayon, walang kasiguraduhan kung makakakuha pa talaga tayo. Siyempre feeling ko hindi tayo makakuha ngayon, no? Pero baka man lang makakuha tayo ng kasagutan kung anong gagawin natin. So yun, dito tayo sa Marcelo H. Del Pilar. Papunta tayo ng Robinsons. Na traffic lang ng konti. Ngayon, balik tayo sa topic natin. Cash assistance, fuel subsidy para sa mga delivery rider. Yung ibang tropa, di ko lang sure, no? Majority naman siguro ng mga delivery rider is naisama sa master list. So ang gagawin nila, pupunta na lang sila sa venue kung saan sila naka-assign na local government. Tapos ayun, kiklaim na lang nila doon yung cash assistance nga na tinatawag. Kasi nasa master list sila eh. Sure na may makukuha sila pag pumunta sila doon. Nakita ko nga sa Facebook yung mga ka-Grab natin, mga delivery rider sa Quezon City. Sa Quezon City Circle ba yun? O basta malapit doon kasi yung venue nila, ang daming Grab. Parang 5 AM pa lang, ang dami na nila doon. Pero 7 ang start noon, no?
So kasi ano naman yun, Quezon City yun. Malaki yung Quezon City. So marami talagang mga nakatira doon na riders, delivery riders. Kaya hindi naman na nakapagtataka na sobrang dami ng mga pupuntang mga rider doon ngayon. So ito na naman tayo sa Tawiran sa may Francis Robinsons. Yung stoplight dito ano yun, nagbi-blink lang. So kanya-kanya. Pero meron yatang walang enforcer na pwedeng mag-ano sa atin. Ayun, meron yun. Very good. Pag rush hour siguro, yan, ganyan talaga. May enforcer talaga. Robinsons Malabon, yan. So, yun, susundin ko lang tong map. Dire-diretso lang tayo, Malinta, stoplight, then MacArthur. Tapos sa Santiago daw tayo kakanan. From Santiago yun, susundan na lang daw natin yun. Hopefully, no, mabilis yung process doon, tapos ma-accommodate agad nila yung mga rider. Tapos puntahan natin, tanong natin kung paano gagawin natin. Doon tayo sa assistant desk. Pag may mga katanungan, ganyan, doon tayo tanong natin kung paano ba gagawin, magpapalista ba tayo, may pag-asa ba tayong makakuha ng cash assistance para sa tumataas na presyo ng gasolina. Kahit pa paano medyo hindi nakakapagod magbiyahe ngayon, malamig pa. Time check 8:40 ng umaga. Nung paglabas natin dito, kakanan tayo ng Malinta. Marami ng warehouse dito, no? So bakit pag Valenzuela na siguro, hindi, Malabon pa ata to. Tama, Malabon pa pala to. Puro warehouse na no? Madami ng warehouse malawak yung Valenzuela Dami nila mga warehouse, mga factory. So yung sa Caloocan naman, maliit kasi. Itong Caloocan South maliit. Dalawa kasi yung sa mga hindi nakakalam, dalawa yung Caloocan. Isang north, isang south. Yung south, doon tayo. Mas kilala yun sa monumento. Yan, Caloocan South yan, guys. Pero sa norte naman, medyo malaki ang area nila dun Parang na kasi ng Bulacan, mga Camarin. Yan, Camarin. Yung iba naman, familiar sila sa Caloocan North, Novaliches. Yan, Novaliches, lagpasan mo, diretso ka pa. Camarin, Caloocan. Yan, mas malaki yung dun, area ng North Caloocan. May mga video may mga baka ba yun, nasa kalsada. Naglalakad-lakad sila. Dinidevelop na rin kasi yun talaga. Tapos parang yata, marami pa rin mga bakang natatandaan nila yung route nila siguro. Doon sila dumadaan. Naging ng kalsada yung mga bukid-bukid doon. Wala na. Ayan, dito na tayo. Yung konti pa lang ata yung So, eto pala, 600 meters lang pala to, no? Itong kalsada na to. Hanggang makalapos tayo ng MacArthur. Pero parang ang haba-haba gawa ng traffic dito, grabe. Lalo na pag nakasabay mo yung mga truck. Pero ngayon yun, wala pa naman. Maunti pa lang. Marami ng rito, intersection. Ganda nitong Toyota na to, no? Black. Bagong Tamaraw, Toyota Tamaraw. Pogi talaga yun Ewan ko, napopogihan ako. Stoplight. So pagka kumaliwa ka rito, Rincon. Yan, mas kilala kasi sa ng mga rider na Rincon, sa Malinta. Malapad tong truck hindi natin makuha yung gilid. Hindi, pasok pa rin tayo sa gilid niya. Umusad siya ng konti. Ito, pag kumaliwal, Rincon. Tapos pag kumana naman, pa City Hall ng Valenzuela, pabalik ng monumento dito. Pwede ka kumanan dyan para hindi ka na sa stoplight. Yun, guys, nagpas na tayo ng stoplight ng Malinta. Ayan, nasa kahabaan na tayo na MacArthur. Malapit to sa Pure Gold. Kita nyo naman, ang taas guys ng LRT Ilang floor yan? 7 floor, mga ganon, no? Taas Diretso lang tayo. Doon na tayo kakanan sa ng Santiago. Hindi siya tumuloy. Kala ko tutuloy siya. Tama rin naman yung ginawa niya, alanganin. Siguro naalangan siya. Oo. Sa mga ma-rider, bisikleta,
Pag alangan ako, wag mo na rin siguro ituloy. Ano ba naman yung ilang segundong delay? Lalo na pagka bisikleta, di ba, wala naman mga side mirror. So, nahirapan sila. Eto, sa Santiago. Yan. One way light vehicle only. So, hindi dumadaan yung mga truck dito. Eto. Santiago na tayo, mga paps. Ginagamit nating app is Google Map. Mas ano kasi ako, mas komportable ako gamitin to kaysa sa Waze, no? Pero sabi daw nila, mas okay daw yung Waze gamitin sa navigation pag nasa ano ka, Metro Manila, sa loob ka ng Metro Manila. Ayan, maganda daw gamitin yung Waze. Sa labas ng Metro Manila, Google Map daw. Pero Google Map na ako since since nag-Grab ako. Oo, ganun. Dati kasi yung Grab app ng Grab Express, Grab Food, wala siyang built-in na map. Pero ngayon meron na. Oo. Dati pa yun, before pandemic ba? Kasi doon ako nag-start kay Grab 2019. May pandemic na sa China ba nag-start? Sa Yuan ba? Basta ganoon. Doon yung may COVID na, pero hindi pa siya nakakarating dito sa Pilipinas. Yun, so yun, 2019 nag-Grab na ako. Grab Express lang, wala akong Grab Food. Yung mga may Grab Food na nung time na yun yung mga solid na talagang, ano bang tawag dito? Pioneer. Ayan, so yung mga pioneer ng Grab, ayan, sila yung may mga Grab Food noon. So may incentives, nung nakita ko lang yung mga post ng mga datihang Grab na kino-compare nila yung incentives noon sa ngayon. Ang laki ng incentive, guys, 2,000 incentive lang. Pero kung babalikan mo nga naman, dati pa yun, parang yun yung way ni Grab, yung incentive na sobrang laki para makahatak siya ng iba pang rider na mag-a-apply sa kanya, di ba? Ganun naman kasi parang kailangan ni Grab ng mga rider. Bibigay siya ng malaki, malalaman ng ibang mga nagmumotorsiklo. Yan, na uy, grabe, ang laki pala ng incentive ni Grab. Oh, yan na. Marketing nila para makakuha ng mga rider since konti pa lang. Ngayon, sobrang dami na lang rider. Majority ng food delivery, si Grab, since namuhunan na sila, kailangan babawiin na nila yung pinuhunanan nila. Kukunin na ulit nila yung binaba na nila yung incentives. Okay lang naman yung ganun talaga kasi marketing yun. Ang lang, sobrang baba na ang fare ni Grab. Super baba na. Malaki na yung porsyento niya. Dati kasi 20% lang kung di ako nagkakamali, no? Pag may 100, 80 sa'yo, 20 kay Grab. Pero ngayon, malaki na So 100, minsan almost 40% na yung napupunta kay Grab. So maano ka, di ba? Ang laki naman, bakit naman ganun? Wala naman tayong magagawa. Ganun talaga lahat, nagbabago. So dito na tayo, kaliwa tayo. Balik tayo sa topic, no? Yun nga, sa mga pupunta tayo sa Caloocan Sports Complex kasi nandun yung bigayan ng ayuda, cash relief assistance para sa mga delivery rider. Luwak-luwak ata rito at iniwasan ng truck umiwas. Tayo pa kaya mga 2 wheels lang, diba? Malalim. Maluwak dito mga guys. Hindi pa na babalikan. Yan, medyo adventure muna. Ayan. Makuha natin, halanganin, no na. Chill na lang tayo. Pagkalagpas na lang ng mga kotse, pasok kurbada ata. Ako, di naman tayo nagmamadali. Tsaka halanganin ilang beses na rin tayong nagsubok ng alanganin na na overtake. Marami na, di na mabilang. Tapos may natatandaan ako dati. Matagal na yun Nagtatrap, empleyado pa ako.
pumunta ako sa girlfriend ko noon. Sa Alabang siya, tapos sa Caloocan ako, di ba? So yung girlfriend ko na yon, which is Mrs. ko na, Mrs. ko na ngayon. Pinupunta ko siya sa Alabang, tapos nasa Caloocan ako. Sa bandang Bikutan yata yun, sa may service road. Doon ako na, muntik ma-aksidente. Maluwag ang kalsada, service road yun, di ba? Nag-overtake ako, since maluwag naman. Nabulaga na lang ako kasi meron din kotse na nag-overtake din sa kasalubong na lane. So sabay kami nag-overtake. Kinain ko yung linya nila, then kinain yung linya namin. Parang ganon. Tama ba? Sobrang bilis ko nun ha. Siguro mga nasa anong takbo ko nun? 80, 90, ganyan. Sobrang bilis kasi nga maluwag eh. Pagka overtake ko, pabalik na ako sa linya. Siya naman, lumabas siya at kalalabas lang yata niya sa linya. Parang ganon. Kasi may coaching mabagal sa unahan niya. Buti na lang nakagilid ako, sobrang gilid na ako. Pak, sa pool yung side mirror ko, tumama sa side mirror niya. Basag yung side mirror ko. Oo, etong part na to, nabasag pa. Tapos buti naka-helmet ako, yung helmet ko close space. Tumama yung salamin sa ano ng helmet ko. Tapos nasugatan pa ata ako sa gilid ng sa leg ko ba yun or sa ano? Kasi ano eh, naka t-shirt lang ata ako nung time na yun. Basta may sugat ako eh. Putik, grabe. Laking kaba ko. So yun yung ano nangyari. So, meron pa, may mga ano pa na yung mga aksidenteng nangyayari. Mostly sa mga aksidente na yun, fault ko talaga. Kadalasan. Kasi ganun naman, di ba? Yan, dito tayo sa anong street, ano na ba to? Anong road na ba to? Balong Bato ba to? Bagong Bato? Tagal na yata ng video natin, guys. Upload ko na to. Mamaya pa-upload ko kagad para ma-update. Tsaka pupunta din tayo dun para makiki-update tayo sa ano kung ano nang nangyari. Sakali man may makuha tayo, di ba? Sigurado ako may mga iba rin tayong kabaro na delivery rider na magbabaka sakali din doon. Lalo na yung mga malalapit doon, no? Mga taga north lang nag-grab. Kasi kung taga south ka nga naman, 1 hour na biyahe na walang kasiguraduhan, di ba? Pero malaking bagay din talaga ang 5,000, guys. Lalo na sa mga ordinaryong manggagawang katulad natin, katulad ng mga delivery rider, MC rider, yan. Mga angkas, Move It, Joyride. Sobrang laking bagay yan, lalo na, di ba? Lahat tayo gumagamit ng gasolina yan. So sila Lalamove, suporta na makuha natin sa gobyerno. Tsaka may karapatan tayo doon, guys, diba? Pera ng gobyerno, pera natin yun. Nagbabayad tayo ng tax. Lahat tayo nagbabayad tayo ng tax, guys. Kahit hindi pa ba tayo nagtatrabaho. Basta kumakain ka, babayad ka ng tax. Basta kumakain ka. Ay hindi pala, basta bumibili ka pala. Kasi may tax yung binibili mo eh. Kasi yung kumakain ka, mali ko ba kung nakatira ka sa bundok, survivalist ka, kinakain mo lang is lahat galing sa gubat. Parang yung sa pre, yung sa kay Outdoor Boys, yung nanonood kasi ako lagi dun. Yung mga video siya dun na paulit-ulit yung pinanonood. Mga pagka may cold weather, yung nasa snow siya. Yan, gustong gusto ko yung mga yan. Mga nag-i-snow, survival sa snow. Gagawa siya ng apoy. Tapos kung saan siya nagpupunta, survival, camping yan. Yun ang team niya pala, camping. Tapos yan, may siya sa snow. Kasi nasa Alaska siya nakabase. Para yun, kung anong gagawin mo, para hindi ka lamigin. Pero nanonood din tayo dyan, knowledge. Para in case na umulan ng snow dito sa Pilipinas, alam mo na gagawin. Medyo mahaba itong video na to. Ikakat-cut ko na lang ito mamaya, guys, ha. Para, kasi yung iba, okay, pass forward nyo na lang. Kung ano mangyayari, kung ayaw nyo manood ng driving sa traffic. Sino ba naman gustong manood ng ganun kasi? Panoorin mo yung drive ng traffic. Paano ma-stress yung mga motorista sa traffic. Paano malubak, diba? Ayun, so kung fast forward nyo na lang dun sa part na nakarating na ako sa Caloocan Sport Complex na pupuntahan natin ngayon para mag-update o para alam natin ang gagawin since wala nga tayo sa listahan na inilabas ng DSWD or LTFRB, mga
Yun o, TNPS, food delivery, na hindi nakasama sa listahan na yan, sa mga master list. Hindi sila nakasama tulad natin. Wala namang malinaw na update kung paano ba ang gagawin. No, puro ano lang na ganito daw, punta ka lang doon. Pag pumunta ka doon, merong help desk at doon daw tayo magtatanong kung anong gagawin next. Pero nagdala na tayo ng requirements. Ang requirements lang naman is driver's license, photocopy ng driver's license, saka sarili mo. So ilang minutes pa? 18 minutes pa guys. Time check 9:14, grabe no. Dati, yung fuel subsidy niyan, during pandemic ata, nagbigay din naman dati. Pero ano na lang, pinasok na lang sa GCash, pumasok na lang, submit na lang ng pangalan. Ngayon, pupuntahan na. Siyempre, mas maganda pa rin yung papasok na lang, verify na lang pangalan. Diba? Mas okay sana yung ganun yung dati. Wala ngayon, pupuntahan mo na. Tapos, hindi pa sigurado kung kung makakakuha ka kasi karamihan ng mga ride ng mga wala dun sa list eh. Dito 88 lang ang mura. Fuel save 7. 88 lang guys. Subukan na yun, 88 lang. Kaso yung diesel, grabe, sobrang taas talaga ng diesel ngayon. No? Sabi nga nung airpot ko dati daw, mas mahal daw ang gasolina kaysa sa diesel. Dati yun ngayon sobrang laki na ng diferensya ng diesel. Ang laki ng itinaas. Hanggang kailan tayo magtitiis, no? Kaya naman natin magtiis kaso ang hirap kasi hindi natin alam kung hanggang kailan yung pagtaas, di ba? Since tuloy-tuloy pa yung gera, pagkatapos ng gera, hindi naman agad-agad bababa yan. Gradual na din ang pagbaba. So pagka ganun, good luck sa ating lahat, no? Kapit na naman. Konti na lang yung budget natin, hindi naman tumaas yung sahod. Although may mga assistance sa gobyerno, syempre hindi yun sapat. Kailangan talaga is bumaba yung presyo ng gasolina, kasi pag bumaba yung presyo ng gasolina, diba, domino effect kasi yan. Tuloy-tuloy na rin yung pagbaba din ng ibang presyo ng bilihin. Ayun, Google Map yung gamit ko, tapos meron siyang voice, kung anong gagawin mo. 200 meters, turn right. In 100 meters, turn left. Minsan hindi nagsasalita. Diba? Ano kaya yun? Minsan pa naman yan. Nalilibang ka mag-drive, ganyan. Hindi siya nagsalita, di lumupas ka na. Kaya malaking bagay sana yung voice assistance niya eh. Kaso hindi siya nagsasalita minsan eh. Nahihiya siya guys. Yun, 1.5 kilometers daw, Bagumbong Road, sabi niya. Oh God, one way na lang dito guys. Kasi di ba yan. Oo, lang tayo. Ano ginagawa rin. Yun guys, sa deparo na tayo. Grabe yung traffic dun sa may Yan, dito na tayo. May mga grab rider na rito. San Roque Supermarket. Yung first time ko lang pumunta rito. So yan. Ito na ba yun? McDonald's. Ito yung SM eh. Ayun, pala sport complex. Trami sasakyan.
Ayun oh, ang daming Grab guys. Pila-pila. So pipila muna tayo. Grabe. Ikot tayo, ikot tayo. Hanap tayong parking. Yung kanina parang may parking doon na maganda. Gayahin na lang natin diskarte. Ayun guys, ang daming tao. Caloocan Sports Complex, maghapon na ata to. Halo-halo naman na kasi to, Grab food. Pay parking doon, mura lang ata doon. Pasok tayo doon, no. Ito, kanan naman. Pay parking. Nasa malilim. Ay na magandang pwesto rito. Alam, bilad tayo dyan. Na malilim. Yun o mga paps. Sad to say, wala tayong nakuha ngayong araw. Nang wala kasi tayo sa master list. 2 hours later. Pero ano, pina-update na lang natin doon. May help desk naman si Grab. Update na lang daw doon. Parking lot dito. Sa tapat lang ng SM City, Caloocan. Bayad lang tayo ng parking kay ate. Magkano po? 20. Ayun, dito 20 lang parking. SM City, Caloocan. Nang pauwi na tayo. Medyo nakakalungkot, walang nakuha. Ayun, dami pa nagpapapotocopy dito. Ayan, mga Grab. Ang mahal ng photocopy dyan guys sa is. So, ang nangyari, since wala tayo sa master list, sa help desk ni Grab doon, since Grab driver tayo, may nakalagay doon na ano, QR code. Iskanin na lang natin yung QR code. Pagkatapos ay pila pa ng information. Chinek din nila sa computer nila sa desktop na nakapag-fill up na nga talaga tayo doon ng ano natin, information para sa fuel subsidy, cash assistance. Yung nakalagay nga doon na nakapag-fill up na ako. Pero pinag-ano pa rin tayo ng QR code nila. Yung QR code na yun, may link papunta sa bagong listahan ng mga rider na wala sa master list. Then ayun, ang sabi sa atin ng doon, staff na nag-assist sa atin, po-forward nila kay LTFRB. Then yun, si LTFRB na ang mag-update. Yun, sana nga magawa nila ng yun, kasi malaking bagay din yung 5,000 sa ating mga pangkaraniwang tao lang, sa ating mga rider, diba? Tsaka marami rin, madami ding nag-fill up ng information. Gawa ng napakarami ng walang QR code, wala sa master list. Pare-parehas ng concern eh. Bakit daw wala kami sa master list? Ang tagal na. Hindi din nila alam kung bakit ganun. Pero at least diba, in-assist nila tayo. Binigay lang nila yung mga information na kaya nilang i-provide. Pero sana i-forward nila doon. Tulong na lang ni Grab. Mag-aantay na naman kung kailan. Pero sa akin lang, feeling ko lang malabo na tayo, 50-50 na mabigyan pa tayo. Pero sabi nila lahat mabibigyan. Well, nakakalungkot lang kung hindi tayo mabibigyan. Pero ganun talaga. Di ba tayo dito galing kaganina sa iba? What happened here? Nagchichill lang si bossing. Sinalubong kasi siya ng car na isa. Siya yung nag-cause ng traffic pala. Hindi na lang siya pumila, no? Kawawa tuloy. Ayun na, makakaano na sila dun. So yun, hindi lang naman puro motorcycle driver yung kamote. Marami rin. Meron ding mga naka 4 wheels. What's up guys? Dito na tayo sa Diamond Road. Sa pinaka matibay na kalsada. Diamond Road eh. Struggle lang talaga. Pero malapit na tayo guys. Makakatikim na tayo ng
kaginhawaan. Yun lang, sinarado nila. Ganda ng kalsada rito, no? Kaso biglang bottleneck lang sa dulo. Oops, slow down na tayo rito, guys. Dito pa ulit tayo luluwag. Yan, dito malo. Saan sila? Ah, okay. Oh. So, tama pa ba yung dinadaanan natin? So ayun guys, dito na tayo sa Quirino. Mission failed sa pagkuha ng ayuda. Well, ganun talaga. Pahinga muna tayo ngayon kasi pagod na tayo. Tapos na-stress pa kasi walang nakuha. Ano na muna, pahinga muna tayo today. Bukas na lang tayo bawi sa biyahe. Diba? But saka sana ano no, i-forward ni Grab yung updated list ng mga rider na tawag dito hindi nakasama sa master list. Sana ano ma-forward ni Grab at maano ni LTFRB. Sabi daw kasi doon na daw si LTFRB na daw ang mag-update sa atin. Pero ngayon pa lang no, hindi na ako masyadong ano guys umaasa para hindi na tayo masyadong masaktan. Diba? Ganun talaga eh. Sabi nga nila, pag nag-expect ka daw, doon ang masakit. Pero pag hindi naman, sakit pa rin syempre, walang 5K eh. Sana maganda na lang yung mga booking natin sa mga susunod na araw para kahit pa paano. Ito SM Hypermarket. Nakuha na ako ng booking dyan eh. Yung ano dyan, tawag dito GrabMart. Grabe ang tagal ng ano dyan guys. Ang tagal ng tawag dito process ng order dyan. Kulang isang oras. Ewan ko lang kung nagbago na sila no. Shout out dyan sa may ano hypermarket. Muyug-yug yung truck. Ang ganda na ng weather oh, hindi na masyadong mainit. Kaganina nung nakapila kami sa ano, sobrang init eh. Kung ganito sana yung weather no, sulit talaga. Wala nga pala akong nakuha so hindi rin pala sulit yung papunta.
Parang na gano'n lang tayo guys. Road trip lang. Ganyan. Kumuha ng video, pang vlog. Ano ng gasolina. Ayan, sa mga nakapanood nito, no, sa mga nanood, ayun, thank you sa panonood. No, sana mag-like ka man lang or subscribe para matuwa naman ako kahit papaano sa pinunta ko dun sa North Caloocan. Ayun. So, ito na, end of expressway daw. Kanan na tayo rito, lalabas tayo ng EDSA papunta ng tawag dito, Monumento, MCU Monumento. Then yun na, pagdating ng Monumento, malapit na tayo sa bahay. Pahinga na. Bukas naman ulit. Pero today, done na tayo for today. Yun, nakapagod na rin kasi. Like, pumila tayo ng pagkainit-init. Then, wala pa tayo nakuha. Eh kung may nakuha sana tayo, di ba, kahit pa paano babawasan yung pagod natin ba? So, ano, wala nga ni. Walang nakuha ang lolo nyo. No, walang 5K. Pero yun na nga. Kahit ganon, wag natin masyadong stressin yung sarili natin, no? Malay mo naman, i-forward ni Grab yung ano, diba? Ma-update, maglabas ng pangalan, bigyan tayong schedule. You know? Pero yun nga, tulad ng ano, kung anong meron, diba? Kung meron, pasalamat. Kung wala, thank you pa din. Ganun talaga ang buhay. Minsan unfair, pero wala eh, di ba? Gawin natin. O di continuous lang. No, may ibang araw pa. Malay mo, di ba? Makaano tayo. Ayan. So yun guys, maraming salamat sa panonood at pa-like and subscribe kung umabot kayo dito sa part ng video na to. Ano, sa mga kapatid natin dyan sa Grab, sa Move It, mga motorcycle, Lalamove, diba? Angkas, ayan, Joyride, yan, mga nakakwentuhan natin kaganina na nandun tayo. Nakalimutan ko na kasi mag-video nung nandun. Grabe, ang init kasi. Nalibang tayo, may mga kausap tayo doon. Ayun. Yun, no, ingat sa atin. You know, ride safe. God bless. Okay, so hanggang dito na lang yung video. Tapusin na natin. Bye-bye.